Mapagyamang buhay po mga kamundo, saan man po naroon ang bawat isa mula hilaga, timog, silangan at kanluran, ang mundo at karunungan ay malugod na naghahangad na naway ang lahat ay nakapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po ay naisibahagi ng mundo at karunungan ng ilang sinaunang pamahiin tungkol sa buhok nating mga tao, lalong-lalo na po sa mga manunugal, mananaya, mananabong o anumang uri ng pakikipagsapalaran na may kaugnayan sa pananalapi. Ngunit bago po natin simulan, gaya po ng ating nakasanayan, kaibigan po nating magpasalamat araw-araw at magbigay ng pasinaya sa dakilang may likha na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Ayon po sa lumang gabay hango mula sa sinaunang lihim na karunungan at kaalaman ng mga sinaunang Asyano, hindi po kaaya-ayang maggupit ng sariling buhok lalong-lalo na sa mga araw ng Lunes, Huwebes at Linggo sapagkat ayon po sa lumang gabay, ang mga naturang araw ay maituturing ng mga araw ng pagyaman o wealth day ng mga sinaunang Asyano, kung saan kapag ito'y nakaugalian ng iba, maituturing na tinatanggap nila ang nakaambang aspeto ng buhay na may kaugnayan sa pagtitiis o paghihirap ng mahaba-habang panahon. Ang lumang gabay din po ay naglalahad na kung bahagi ng inyong buhay ay madalas na pakikipagsapalaran na may kaugnayan sa pananalapi, hindi po kaaya-aya ang magpagupit sa araw ng Sabado, lalong-lalo na kung kayo ay nakasentro sa ilang mahalagang deals and transactions at ilang uri ng sugal gaya ng sabong. Mga kamundo, ayon din po sa lumang gabay, kapag nasunog ang inyong buhok ng hindi sinasadya, ipinapayo po ng lumang gabay na ipagpaliban po ang ilang mga lakad o mahalagang gawain na may kaugnayan sa pananalapi sapagkat ayon po sa lumang gabay, kapag naituloy ninyo ang inyong lakad sa kabila ng ganong senyales, magtagumpay man sa lakad o hindi ay nakatakdang magkasakit sa mga susunod na mga araw ang mismong pinatutungkulan o mahal nito sa buhay. Bago po natin ipagpatuloy mga kamundo, nais ko pong ipaalalang muli na ang aking mga ibinabahagi ay mga gabay po lamang na sa anumang pagkakataon, tanging Diyos po lamang ang siyang makatwirang hahatol o huhukom sa mga landasin ng buhay na ating tinahak alinsunod sa inulman nating kapalaran. Sa pagpapatuloy po, ang lumang gabay din po ay naglalahad ng payo na iwasang makipagsapalaran sa sugal kung kakapagupit pa lamang, mainam palipasin ng 1 hanggang 3 araw bago makipagsapalaran muli sapagkat ayon po sa lumang gabay, ang sinumang mahilig sa sugal na hindi alam ang ganitong pamahiin ay madalas makaranas ng pagkatalo o pagkabigong manalo. Mga kamundo, ang mundo at karunungan ay nais mag-iwan ng mga katagang gaano man tayo kabihasa sa larangan ng sugal o pakikipagsapalaran, matutunan po nating itaob ang baraha kung batid naman nating wala itong kalaban-laban gaya ng ilang minimiti natin sa buhay na hindi maaring ipagpilitan kung wala pa sa kapanahunan upang hindi ito mapag-ugatan ng kabiguan na siyang magiging sanhi ng kalungkutan. Ito po ang mundo at karunungan na laging nagsasabing ang pangangalaga at pagmamalasakit sa kalikasan maging sa mga aso at pusa ay malaking tulong sa atin upang araw-araw natin makamtan ang balansing enerhiya ng kalikasan. Mga kamundo, mahal ko po kayo. Maraming salamat po.